Insta360 Ace Pro 2. Sulit nga. Saan ba sa nag-iisip na bumili ng camera dahil mahilig kang kumuha ng mga video sa mga ginagawa mo, or gusto mo lang din naman na magdagdag ng additional camera para sa iyong vlogging device? Well, panoorin mo muna ang video na ito patungkol dito. Makakatulong ito para sa decision making mo. Disclaimer lang guys, ang video na ito ay hindi sponsored ng Insta360. Ito ay sponsored ng loyal supporter natin. Kaya naman isi-share ko sa inyo yung mga nagustuhan ko sa camera na ito. So, tara, umpisa na natin. Para sa mga hindi pamilyar sa Insta360, ito ay isang sikat na brand sa paggawa ng action camera na kayang kumuha ng mga ganitong shot. So sa kapares na binigay sa atin ng dual battery bundle, ito ang mga laman sa loob niya. Kasama na yung unit ng Ace Pro 2, kasama na rin dyan yung standard na mount quick release, tapos one mic cap, at saka meron din siyang manual at sticker. Kasama din ang USB-C cable at saka syempre yung isang battery niya. So, bilang isang motovlogger at isang motocamping adventure ang content, malaking bagay ang 1/1.3 8K sensor at co-engineered with Leica na isang kilalang manufacturer din sa paggawa ng mga lens. Speaking of lens, replaceable ang lens guard nito. Ganito lang siyang kadaling palitan. Sa body naman, premium ang materyales, halatang hindi tinipid. Ito ang action camera na may kauna-unahang dual AI chip for superior image quality, upgraded ang image processing for noise reduction and performance. Kaya kahit sa challenging low light situation, ganito ang kalalabasan ng mga video mo. Plus, smooth ang battery performance at never ko pang nasubukang mag-overheat siya. Lahat ng action camera ay maganda. Magkakatalo na lang ito sa mga features na kailangan ng content mo. Now, gaya ko na isang motocamping adventure ang content na minsan inaabot kami talaga sa gabi sa pagsushoot. Ganun na rin sa pag-motovlog. Inaabot din talaga kami ng gabi na kung saan malaking tulong talaga ang camera na ito dahil sa pure video mode niya na kayang kumuha ng ganito kaliwanag sa gabi. Na mayroong 4K 60 FPS. Pero para sa akin, mas prepared ko pa rin yung 4K 30 FPS para hindi na rin masyadong makonsume pagdating sa battery. At bukod doon, naka-enable kasi ang Pure Video Plus mode niya kapag nasa 30 FPS below siya. Kaya mas nagbibigay pa ito ng mas maliwanag na video gaya nito. Now, pagdating naman sa field of view, ito ay mayroong 157 degree wide angle na sakto sa kagayang mahilig kumuha ng video habang nagmumotor. Kita nyo naman ang mga sample sa video na ipinapakita ko kung gaano kalawak ang 157 degree angle nito. Now, pagdating naman guys sa HDR nito, kaya nitong kumuha ng 4K 60 fps na naka-enable ang HDR para sa mas detalyadong highlights at shadow ng video mo. Gaya na lang ng mga sitwasyon tirik ang araw or maulap na panahon. Meron din itong resolution na 8K 30 FPS. Pero syempre, asahan natin ang malakas na battery at memory consuming sa ganitong resolution. Kaya personally, bira ko lang gamitin ng 8K resolution. Pagdating naman sa battery, meron itong 1,800 mAh na kayang tumagal ng 3 hours mahigit sa 1080 25 FPS na naka-enable ang endurance mode. At 2 hours mahigit naman sa 4K 30 FPS. Isa pa nasubukan ko habang nagmumotor ako, umabot siya ng 1 hour mahigit sa resolution na 4K 60 FPS. Now sa pag-charge naman ng battery, na fully charge ko siya around 45 minutes. Now kung emergency situation naman, na-drain bat ang cellphone mo or any device mo, dito magagamit mo siya gamit ang reverse charging mode. Sa stabilization naman, ikaw na ang humusga sa mga sample na video na nakikita mo. Meron din itong 45 degrees horizontal lang kung saan magagamit mo ito pag nag-vlog ka, yung nagsasalita ka, parang meron ka na rin gimbal. At sa 360 degrees horizontal lock naman, ay balik-balik ta rin mo man ang camera, ito ang kalalabasan ng video mo. Napag-usapan naman natin ang touchscreen. Bukod sa 2.5 inches flip touchscreen niya, mas madali mong makikita ang sarili mo at palitan ng settings na trip mo habang nakaharap sa iyo ang camera.
nang walang kahirap-hirap or sa mga senaryong kapares ng ganito. Meron din itong 2x zoom in habang kumukuha ng video na hindi apektado ang video quality. Paalala ko lang guys, ang camera na ito ay waterproof siya up to 12 meters or 39 feet. Kaya naman kung gagamitin mo ito underwater, make it sure na palitan mo ang wind guard sa mic cap. Meron kasing foam ang wind guard niya, kaya pag nabasa ito, maaaring maapekto ng voice quality ng video mo. Kung magkaganon man, patayuin mo lang siya, okay na ulit. Ito naman yung sample ng tunog kapag mic cap ang nakalagay. Ito naman ang tunog kapag wind guard ang nakalagay. So, andito tayo ngayon guys sa open area para i-testing itong wind guard. Tingnan natin kung gaano siya ka-effective. Sa ngayon, mahangin dito dahil open area nga. So, kayo na lang umusga guys kung anong masasabi nyo. Tinanggal na natin yung wind guard. So, ito naman yung maririnig natin kapag wala ang wind guard. So isa pa palang features na nagustuhan din natin dito guys, itong pagdating naman sa audio. Pag naglagay ka ng external microphone mo, dito ma-adjust natin yung external mic gain or kahit sa Bluetooth mic gain. So kung medyo mahina yung ating mic, dito ma-adjust natin. So speaking of mic, ito naman yung mga sample. Okay, once again, nandito tayo ngayon sa Kabanggan. At andito ngayon, tinetesting natin ang Ace Pro 2 gamit ang external mic na Saramonic. Kamusta naman ang ating boses? Maganda ba? Alright ba? Pero palagay ko mas okay to compare dun sa yung mga ibang mic na nagamit ko. Okay na lang humusga kasi kung approve or okay. So pagdating naman guys sa pag-capture ng ating video, ito. So dito guys, pwede ka ng parang mga smartphone na siya na pwede kang kumuha ng camera. Yan, ng photos habang nag-video ka. Tapos pwede mo rin siyang i-pause. At pwede mo na rin siyang i-resume. Diba? So kagandahan din yan. Halimbawa lang na pwede mo siyang panoorin yung kinuhanan mong video. And then, pwede mo siyang i-continue yung video niya. Pag pinindot mo ito, dudugtungan niya yung video. So yan. So kung doon siya minto kanina, madudugtong lang siya. Diba? So kung gusto mong halimbawa naman i-cancel yung video na dinugtong mo, ilong press mo lang itong shutter button. Ayan. Babalik siya sa 13. So stop na siya. Yun pa din yung kuha niya dati. So ngayon, pares nito, kukuha ka rin ng ganyan ng video. At gusto mo ulit siyang cancelin din, long press mo lang ulit din ito. Ayan. Ngayon, pares nito kanina yung footage naman. Ito yung footage na ito. Pwede kang mag-highlights dito. So sa highlights na yun, ayan. Tapos pwede kang i-highlights mo banda rito, dulo to dulo. Ayan. Okay mo lang siya. Ayan. Tapos pwede mo siyang ipag-merge itong dalawang to. Ayan. Pwedeng separate clips or ipag-merge mo siya. Depende na lang sa trip mo. So sa ganyang features guys, mas napabilis yung ating pag-i-edit. So malaking bagay yun. Isa pang magandang features na nagustuhan natin dito guys ay itong free frame video. Ginagamit ko naman ito kapag hindi ko pa alam kung saan ko i-upload na platform ang mga nakuhanan ko. So ito yung madalas ko rin ginagamit dahil meron na siyang 16:9 at 9:16. Isa pang nagustuhan natin dito guys ay itong photo niya. So yung photo niya, meron na siyang 50 megapixel. So ayan, makikita niyo yung mga sample na pinapakita ko sa inyo kung gaano siya kalinaw. Gaano ka detalyado yung shadow at highlights ng ating pictures. Sa pang nagustuhan natin dito guys ay itong gesture control. So ginagamit namin ito ni Mrs. pag halimbawa isa-set namin yung camera na medyo malayo sa amin, para pag nagsiselfie kami ng medyo gusto ko yung kuha lahat, ito yung madalas namin gamitin. Bukod dun guys, meron pa siyang voice control. So sa voice control,
Dapat kasi pag ginamit mo talaga to guys, kailangan tahimik yung lugar para maintindihan niyo yung sinasabi mo. Take photo. Start recording. Ayos. Kahit nasa open area tayo, basta't hindi masyadong maingay, goods. Stop recording. Isa pa ditong malupit guys, itong slow motion niya. So yung slow motion niya, meron siyang 4K 120. Ayan, 4K 120. Ito yung sample ng 4K 120. So pagdating naman sa 1080, ayan, so 1080 meron naman din siyang 240 8 times na mas mabagal. Tingnan mo naman yung movement, 'di ba? Isa pang nagustuhan ko dito, itong road mode. So sa road mode na ito, ginagamit ko ito talaga lalo pag may mga kukunti na lang yung laman ng space ng aking memory card. So dito sa loop space, masaset mo kasi siya kung ilang minutes at kung makikita mo kung ilang gig yung pwede mong i-select. Gamit na gamit din namin ito ni Mrs. pag habang kami nagmumotor, para rin sa aming safety. Syempre alam mo na, pagdating naman dito sa pagkukulay, ito meron siya mga standard, pipili ka na lang dito kung saan yung gusto mo. So lahat naman yan maganda, depende na lang kung saan trip mo. Pares ito sa flat. Kung mahilig ka mag-enhance ng mga kulay-kulay ng mga video mo, dyan may lagay. Or di naman kaya, punta ka dito sa iLog. So pagdating sa iLog, magiging ganito yung kuha ng video. Ayan. Tapos ikaw na lang magkukulay. So syempre sa atin naman, hindi naman lahat gusto yung ganong trip. Kaya i-off nyo yan at punta kayo dito sa standard na lang. Ayan. Okay na rin naman na yung kulay nyan. So meron pa siyang features guys na AI highlights. So pag inon mo ito guys, kusa na siyang mag-highlights ang mga video mo. So mas mapapadali pagdating sa editing dahil naka-highlights na siya. Pero sa akin personally, hindi ko siya masyadong ginagamit kasi medyo makonsume siya sa battery. Pagdating naman sa editing, maraming nag-aantay sa'yo dito sa Insta360 apps. Mapa-phone man yan or ma-PC man yan, maraming mga templates na pwede mong magamit at mga tutorials na makakatulong sa pag-edit ng mga video mo. So sana nakatulong ang video na ito sa'yo. Paki-like, share, and subscribe mo na din. Malaking tulong ito para mag-grow ang channel na ito. Peace!